Kabanata 1001, Hapunan. Nagkataon, mismong si Gerald ay nagpaplano na kumain para kumain nang sa wakas ay makalayo siya sa kanya. Tinatanggap ko, sagot ni Gerald sabay tango. Dahil ginagamot siya sa isang pagkain, maaari niya ring tanggapin ang alok upang makatipid sa pera. Ikaw, kahit na iminungkahi lamang ni Misty Zachary ang ideya sa kabutihang loob, hindi niya talaga inaasahan na tatanggapin niya ang kanyang alok. Ang kanyang agarang pagtugon ay patunay doon. Anuman, ang mga kababaihan ay may kahangahangang humanga sa mga heroic figure at habang si Gerald ay tiyak na walang bayani sa tradisyonal na kahulugan, dapat niyang aminin na tinulungan niya talaga siya. Ano pa, siya ay medyo gwapo, at nag-iisa iyon ang gumawa ng iba, kasama na si Misty mismo, sa halip na madaling makilala sa kanya. Sa labas ng paraan, dinala ni Misty si Gerald sa isang kalapit na restoran kung saan sila kumain at nagkwentuhan sa buong hapunan. Naturally, maya-maya lang ay nakilala nila ang bawat isa. Gayunpaman, kung ano ang isang pagkakataon na pinili mo ang lugar na ito upang maglakbay. Sabi ni Misty, at bakit ganun? Sa paghusga mula sa iyong tugon, sigurado akong hindi mo namamalayan na simula bukas, maghohost ang pamilya Lovewell ng isang kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan para sa mga sumusunod na 3 araw. Dahil gaganapin ito ng isang buwan ng mas maaga kaysa sa karaniwang nangyayari, ito ay talagang isang pagkakataon na nagawa mong maging maayos para dito. Panipi, maraming mga tao mula sa maraming lugar ang ilan kahit mula sa ibang bansa ay dumadalaw sa taunang kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan, alam mo ba? Sa maraming tao na nakikilahok sa kaganapan, tiyak na masisilaw ka kung dumalo ka. Dagdag ni Misty, kita ko, narinig ko lang ang tungkol sa mga anti-gang kaganapan sa palitan. Sa palagay ko hindi ko pa naririnig ang mga kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan, sagot ni Gerald na may isang mapait na ngiti habang umiling. Ano ang malaking pakikitungo tungkol sa mga anti-gang kaganapan sa pagpapalitan? Maunawaan na ang kaganapan ng palitan ng Lovewell sa oras na ito ay nasa lahat. Sa madaling salita, hindi lamang ang mga antik ay ipapakita sa panahon ng kaganapan, kundi pati na rin mga magagaling na kayamanan. Nagsasalita, tungkol sa mga kayamanan, hanggat mayroon kang sariling kayamanan, pinapayagan kang ipakita ito sa kaganapan. Panipi, habang hindi ito gaanong tunog, bibigyan kita ng isang halimbawa ng kung ano ang tunay na ibig sabihin nito. Sabihin halimbawa mayroon kang isang jade bracelet na karaniwang ibebenta ng humigit kumulang $15,000. Ngayon, kung may papasa mo ang mga pamamaraan sa pagkakakilanlan ng kayamanan ng kaganapan, papayagan kang itaas ang presyo ng Pulse Heiress hanggang sa $150,000 o higit pa sa panahon ng kaganapan. Paliwanag ni Misty, nakita ko, anuman, ang kaganapan ay umaakit sa akin bilang isang bagay na magpapalibang sa mga mayayaman. Kung tutuusin, para sa isang tulad ko, makakatingin lang ako sa paligid at posibleng masiyahan sa konti sa kasiyahan. Wala talaga akong ganoong kaalaman sa mga antigo at kayamanan sa una, nakangiting sagot ni Gerald. Nakikita ko na medyo matalino ka dahil nasabi mo ang mga ganyang bagay. Sabihin, papayagan kita sa isang lihim. Ito ay tungkol sa isang insidente na alam lamang ng mga Tagaloob, kaya hindi mo maririnig kung ano ang malalaman mo mula sa mga regular na tao. Biglang bulong ni Misty. Kumagat ng kanyang isda, sinenyasan ni Gerald na magpatuloy si Misty habang humihigop siya ng inumin. Sa panahon ng palitan ng kaganapan 4 na taon na ang nakalilipas, isang magic artifact ang ipinakita. Hindi lamang ito inilalaan, ngunit mayroon ding mga inukit na inscription sa buong likas na hitsura ng bagay. Panipi, narinig iyon, halos nagluwan ng inumin si Gerald. Napalunok kung ano ang kaya niya. Tinanong ni Gerald, sigurado ka bang totoo? Nang medyo naiinis na ulit sa ugali ni Gerald, sumagot si Misty pagkatapos, ano ang dahilan na magsisinungaling ako sa iyo? Hindi ka lamang naniniwala dahil nagkulang ka ng kaalaman sa aktwal na artifact. Kita nyo, ang pinag-uusapan na artifact ay isang horsetail whisk na dating ginamit ng isang Daoist na pari noong sinaunang panahon. Noon, sinabi na kung ilalagay ito sa kanilang tahanan, maiiwasan nila ang lahat ng uri ng kasamaan. Panipi, nabili ito noon ng isang tao mula sa Japan na gumastos ng napakalaking halaga ng pera para rito. Ngayon narito kung saan nakaka-interes.
Kita nyo, ang lalaking Hapon na bumili nito ay mayroong malubhang sakit na ina na nasa edad na 78 taon, 4 na taon na ang nakalilipas. Himala, ang kailangan lamang ay mas mababa sa kalahating taon para sa kanyang ina upang ganap na gumaling. Ano pa, buhay pa rin siya at sumisipa ngayon sa edad na 102. Panipi, anuman, hindi lamang iyon ang magic artifact na naipakita noong una. Sa nakaraang kaganapan sa pagpapalitan, ang isa sa mga kalahok ay matagumpay na bumili ng isang sinaunang tibak na napabalitang maging isang magic artifact din. Panipi, mahalaga kung ano ang sinusubukan kong sabihin ay maraming mga katulad na item ang naipakita sa buong taon. Bagaman marami sa kanila ay lilito na regular na mga antigo o kayamanan, ang kanilang kasaysayan, na nag-aambag sa mahiwagang pag-aari ng mga artifact, na siyang gumagawa ng maraming mga dayuhan upang lumahok sa kaganapan sa taunang batayan. Panipi, ang paglalagay ng kanyang baso ng alak, si Gerald ay nakasimangot ng bahagya nang matapos niyang magpaliwanag. Sa kung gaano siya kaseryoso sa tunog, masasabi ni Gerald na ang sinasabi niya ay malamang na hindi maging isang panloloko. Habang hindi pa niya nasasabi ng marami sa paliwanag ni Misty, totoo siyang iniisip na kung magkakaroon ng higit pang mga mahiwagang artifact sa panahon ng kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan, pagkatapos ay nais niyang sabihin sa kanya ng maraming impormasyon tungkol sa mga ito hanggat maaari. Mismong si Gerald ang naniwala sa kapangyarihan ng mga mahiwagang artifact. Pagkatapos ng lahat, mula sa mga sinaunang panahon, halos lahat ng malalaking pamilya ay umaasa sa ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan upang biglang tumaas sa lahat ng kanilang mga kakompetensya. Kahit na ang kanyang lolo ay nagmamay-ari ng isang sinaunang magic artifact sa anyo ng isang larawan ng araw na may mga linya dito na katulad ng mga ugat. Pinag-uusapan ng tungkol sa kanyang lolo, sinabi niya kay Gerald ilang oras na ang nakakalipas na ang Fendersons ay nakipagkompetensya sa Crawford sa kalahati ng isang pendant na jade maraming taon na ang nakakalipas. Ang pendant mismo ay isang magic artifact na ibinahagi ng parehong mga Crawfords at Fenderans na sumasagisag sa kapalaran at kapalaran ng kanilang mga pamilya. Sa pagiging napakahalaga nito, tinangka ng kanyang tiyuhin na si Peter na lumusot sa mansyon ng pamilya Fenderson upang hanapin ang iba pang kalahati ng pendant ng jade. Gayunpaman, sa huli, ang nagawa lamang niyang gawin ay ang muling gasolina sa galit at alitan sa pagitan ng parehong pamilya. Panipi tuldok. Tila ikaw ay medyo masyadong may kaalaman tungkol sa mga magic artifact. Sigurado akong hindi nila ibinabahagi ang lahat ng ito sa publiko, di ba? Kabanata 1002, nagpatuloy si Gerald sa pag-arte na parang nagulat siya sa pagsasabing, ikaw ba ay isang uri ng salesperson? Talagang pinuntahan mo ako sandali doon. Haha, panipi, ano, hoy ngayon, ako ay isang accountant, na nagtatrabaho para sa isang kumpanya sa ilalim ng pamilyang Lovewell, alam mo. Ang aking kumpanya sa partikular ay ang pangunahing tagapag-ayos, para sa taunang kaganapan sa pagpapalitan. At muli, wala akong dahilan upang magsinungaling sa iyo. Basta malaman na ibinabahagi ko lang sa iyo ang lahat ng ito mula noong nasave mo ako. Huwag palawakin ang balita. Saka ulit, hindi tulad ng maniniwala sa iyo, sagot ni Misty habang humigop siya ng sariling inumin. Gayunpaman, nakikita mong interesado ka sa kaganapan, baka gusto mong pumunta upang tumingin. Dagdag ni Misty. Ang paraang sinasabi mo na halos nagmumungkahi na maaari akong malayang makapunta sa isang lugar. Sigurado akong hindi ito ganoong kadaling makakuha ng tiket sa pagpasok, tama ba? Nakangiting sagot ni Gerald, bingo, ngunit maswerte para sa iyo, ako ay isang tao na ayokong may utang na pabor sa iba. Dahil natulungan mo ako ng labis, maaari kang magbigay sa iyo ng isang tiket sa pagpasok sa ilalim ng kondisyon na mahalagang bayaran ko ang lahat ng iyong kabaitan. Deal, sabi ni Misty habang maingat niyang kinuha ang isang tiket sa pagpasok mula sa kanyang bag at ipinadikit ito kay Gerald na nakangiti. Habang nasa amin ito, isaalang-alang na ito ay habang buhay na payo. Huwag nang magmaliit sa mga tao, lalo na ang mga kagandahang tulad ko. Pinag-uusapan kung saan, mukhang hindi mo nakita ang karamihan sa mundo, upang maging ganap na matapat. Alam mo, ang ilan sa aking mga kaibigan mula sa labas ng bayan ay pupunta upang magsaya kasama ako bukas. Maaari kitang isama kung nais mo. Kumusta naman? Panipi, deal.
Salamat, at sigurado, bakit hindi? Gayun din, patungkol sa pamilyang Lovewell na nabanggit mo ng mas maaga, upang maging malinaw, mayroong higit pa sa isang pamilyang Lovewell sa Logan Province. Tanong ni Gerald habang magalang siyang kumukuha ng tiket sa pagpasok. Hindi talaga, iisa lang ang pamilyang Lovewell sa buong lalawigan. Panipi, narinig iyon, tinanggal ni Gerald ang kanyang lalamunan habang iniisip niya, Lovewells in the Logan Province. Pwede ba talaga itong parehong pamilya na nagmula sa si Haven? Pagkatapos ay muli, kahit na ang tatlong magkakapatid ay tila nagsusuot ng normal na damit noon, nakita ko ang mga katulad na artikulo ng damit na nagkakahalaga ng $15,000 bawat piraso. Kudlid, matagal nang may kamalayan si Gerald na ang tatlong tao ay hindi ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi talaga siya mapakali sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang totoong interes ay nakasalalay sa kaganapan ng palitan. Kung ang mga mahiwagang artifact ay tunay na ibebenta, kung gayon nais niyang tingnan ang mga ito para sa kanyang sarili. Sa bagay, kung may bumili sa kanila, kakaunti ang para sa kanya upang potensyal na makuha ang kanyang mga kamay. Matapos maghiwalay ng paraan kasama si Misty, nagtulog si Gerald ng gabi sa isang kalapit na hotel. Umaga kinaumagahan, sumugod si Gerald sa venue ng palabas ng kaganapan na kung saan nagkataong nasa Balbrick Manor. Bagaman naisip niya na maaga siyang nakarating, nagulat siya, ang lugar ay masikip na sa mga tao noon. Tulad ng kung hindi ito sapat, ang lugar ay napuno din ng mga mamahaling kotse. Dahil sumang-ayon siya sa gabing dati na maghintay para sa Misty sa pasukan ngayon, ginawa niya iyon. Habang naghihintay siya, ang ilan pang mga mamahaling kotse ay tumigil sa pasukan, at palabas ng isang pangkat ng kalalakihan at kababaihan. Nakatayo sa isang sulok, kaagad na nakilala ni Gerald ang tatlong tao mula sa grupo ng yumuko ang mga nakapaligid na bodyguard habang binabati ang mga panauhing-panauhin. Siyempre, wala silang iba kundi ang tatlong magkakapatid na Lovewell. Tulad ng naisip niya, ang tatlong magkakapatid ay tiyak na kabilang sa isang mayaman at prestihiyosong pamilya. Alam iyon, dumulas si Gerald sa isang cup na dinala niya at hinayla pababa ang labi nito. Habang tiyak na hindi siya natatakot kay Haven, ang iba pang dalawang magkakapatid na sina Sereni at Quintin, ay ibang istorya. Mayroong isang pagkakataon na siya ay mapalayas kung makilala nila siya, at dahil maglakad-lakad siya kasama si Misty, talagang ayaw niyang mapunta ang mabibigat sa kanya. Sa kabutihang palad, ang grupo ay simpleng nag-usap at nagtawanan sa isa't isa pagpasok nila sa Balbrick Manor. Kagaya ng paghinga ni Gerald ng hininga, naramdaman niya ang banayad na tapik sa balikat niya. Paglingon sa kung sino ang gumawa nito, nakita ni Gerald si Misty na nakangiti sa likuran niya habang sinabi, "Maaga ka pa, Gerald." Nakangiting bumalik, hindi mapigilan ni Gerald na mapansin ang ilan pang mga kabataang lalaki at kababaihan na nakatayo sa likuran niya. Kabanata 1003. Matapos ibalik ang pagbati, pagkatapos ay lumingon si Misty sa kanyang grupo bago sinabi, "Alisin muna natin ang mga pagpapakilala. Ito si Gerald at ngayon ko lang siya nakilala. Siya ay isang mabuting tao at iniligtas niya pa ako, alam mo. Panipi, manalo ka, kaya ito ang lalaki. Kung may kamalayan siya na dumadalo kami sa isang kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan. Bakit pa pinili niya na magbihis ng pangkasalukuyan siya?" Sinabi ng isa sa iba pang mga kababaihan na medyo mapanghamak habang tumatawid siya. Ang kanyang komento ay nagmula sa katotohanang ang kaganapan sa palitan ay isang uri ng pagtitipon na nakalaan lamang sa mga prestihiyosong tao. Dahil ang mga malalakas at maimpluwensyang lamang ang inaasahang dumalo, ang mga suit at sapatos na pang katad ay itinuturing na pamantayan sa gayong kaganapan. Dahil si Gerald lamang ang nakadamit tulad ng isang turista, hindi nakapagtataka kung bakit natagpuan siya ng kaibigan ni Misty na medyo nakakahiya. Hindi lang din siya, ilan sa kanyang mga kaibigan ay nag-iisip tungkol sa parehong bagay din. "Mabuti naman 'di ba? Masisiyahan lang kaming magkakasama." Sagot ni Misty na tila hindi nahuli sa maliwanag na ayaw ng mga kaibigan kay Gerald. Gamit iyon, lahat sila ay sabay na pumasok sa Balbrick Manor. Ang manor mismo ay napakalawak, at ayon sa sinabi ni Misty kay Gerald, ang kaganapan sa pagpapalitan ay nahahati sa isang panlabas at panloob na lugar. Habang ang panlabas na lugar ay nagpakita lamang ng mga regular na antigo at kayamanan,
ang panloob na lugar ay nakalaan para sa tinaguriang, magagandang bagay. Habang naglalakad sila, si Lydia Jolly, ang isa sa mga kaibigan ni Misty, ay tiningnan ang isa sa mga kalalakihan sa kanilang grupo bago sinabi, sabihin Jamie, napansin ko lang, ngunit bago ba ang relo na iyon? Natutuwa akong napansin mo, ito talaga, panipi. Oh, magkano ito? Tanong ni Lydia, hindi naman ganun kamahal, talaga. Mga $3,000 lang. Nabili ko pa rin ito, dahil ang estilo ng relo ay tumutugma sa aking suit. Sagot ni Jamie Warner, anong kayamanang tao ka? Sabi ni Misty, isang pahiwatig ng paninibugho sa kanyang boses. Kahit na sinabi niya iyon, hindi talaga masyadong iniisip ito ni Misty. Siya ay nasiyahan sapat sa ang katunayan na ang lahat ay nasisiyahan sa kanilang sarili ng sama-sama. Nakikita ko, kung gayon ano ang tungkol sa suit. Magkano iyon? Panipi, mahigit $7,000. Binili ko ito sa Italia noong dati akong naglakbay doon. Magaling, sagot ni Lydia habang siya at ang dalawa pang kalalakihan at kababaihan sa pangkat ay nagpatuloy na talakayin ang kanilang pananamit at pamumuhay. Ito ay maliwanag na si Lydia ay may husay sa pagkuha ng iba na gawin ang maruming gawain para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sinasadya niyang simulan ang partikular na paksa ng pag-uusap upang mapahiya si Gerald. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang paalisin at iwanan siya dahil naramdaman niya na siya ay isang kahihiyan sa kanya at sa kanyang mga kaibigan dahil sa hindi maganda ang pananamit niya para sa isang napakagandang kaganapan. Ano pa, siya ay matapat na asor sa kanya mula nang una niyang ipalagay na si Gerald ay isang mayamang binata o kahit papaano, isang prinsipe na kaakit-akit matapos sabihin sa kanila ni Misty ang tungkol sa kanyang tagapagligtas. Kahit na inamin niya na siya ay medyo kagwapuhan, sa huli, siya ay isang talunan na hindi maganda ang damit. Dahil sa lahat ng iyon, naramdaman ni Lydia ang pangangailangan na ipaunawa sa kanya kung gaano talaga siya kaiba sa kanila. Habang nagpapatuloy na maayos ang kanyang plano, biglang may sumigaw, paano mo tatangkaing mailagay ang bagay na iyon sa tabi ng aming mga item? Sinusubukan mo ba kaming mapahiya? Mawala ka, panipi. Paglingon sa kung sino ang sanhi ng kaguluhan, nakita ng lahat ang isang matandang lalaki na tila sinusubukan na mag-set up ng kanyang sariling stall upang maipakita ang kanyang kayamanan. Dahil nagawa niya itong dalhin dito sa una, maliwanag na nagawa niyang ipasa ang mga pamamaraan sa pagkakakilanlan ng kayamanan. Sa kabila ng pagkakaroon ng bawat karapatang magtakda ng kanyang sariling stall doon, karamihan sa iba pa na nag-set up ng kanilang sariling mga quadre para sa kaganapan ay nagmula sa mga pangunahing pamilya, kabilang ang ilang mga tao na malapit sa kung saan tinangkan ng matandang lalaki na i-set up ang kanyang quadre. Walang sinuman sa loob ng panloob na lugar ay isang random na tao tulad ng matandang lalaki, na nagbigay sa mga nagmamay-ari ng stall na nag-set up na ng mga stall malapit sa kung saan pinlano ng matandang lalaki na i-set up ang kanyang kahit na higit na dahilan upang umalis siya. Bumubuntong hininga, alam ng matandang lalaki na simpleng hindi nito gagawin. Ang pag-angat ng kanyang kayamanan, na tila isang bakal na plaka, sa kanyang mga braso ay nagsimula siyang maglakad upang maghanap ng ibang lugar upang maitayo ang kanyang pwesto. Habang pinapanood ni Gerald ang pag-alis ng matanda, naramdaman niya na medyo kumislot ang mga talukap ng mata niya sa pagkakataong binigyan niya ng magandang hitsura ang bakal na plate. Nararamdaman ni Gerald na pumipintig ang kanyang puso habang nagpatuloy sa pagtitig sa bakal na plaka na may mga blotches sa buong ibabaw nito. Ito ay isang pakiramdam na bihira niyang naranasan mula nang siya ay maging isa sa mga kampyon. Kabanata 1004, may tiyak na mali sa iron plate na iyon, naisip ni Gerald sa sarili. Halika na, Gerald. Tara na, may mali ba? Tanong ni Misty, nagtataka kung bakit siya ay nakatayo pa rin sa lugar. Bakit hindi muna kayo magpatuloy? Gusto kong tumingin sa paligid ng mag-isa. Nakangiting sagot ni Gerald bago nagpatuloy sa pagtingin sa direksyon na iniwan ng matanda. Well, mabuti, ngunit tatawagan ulit kita kapag malapit na ang tanghali upang sabay tayong makapag-lunch. Sabi ni Misty na napansin din niya ngayon na palaging binibigyan ng mga kaibigan niya ng malamig na balikat si Gerald. Matapos sumang-ayon sa plano, agad na hinabol ni Gerald ang matanda. Sa sandaling siya ay nawala, ang mga kababaihan mula sa grupo ni Misty ay agad na nagsimulang masamang bibig siya. Manalo ka, bakit mo kailangang makilala ang gayong tao, Misty?
Nakakahiya siyang makasama. Panipi, alam ko, di ba? Unan, mahirap kahit na magkaroon ng anumang kasiyahan kapag siya ay nasa paligid. Panipi, oo, mangyaring huwag siyang isama sa amin sa pananghalian mamaya. Ibig kong sabihin, ihambing lang ang suot natin sa sinuot niya. Dahil tinulungan ka niya, tiyak na hindi mo gugustuhin na. Mapababa siya sa harapan natin, di ba? Panipi, narinig iyon, si Misty ay maaaring tumugon lamang sa isang nalungkot na tono, iyan ay sapat na. Kahit na sandali lamang ako nakilala sa kanya, payagan akong ipaalala sa iyo na siya ay isang mabuting tao. Tatawagan ko pa rin siya para sa tanghalian mamaya ngunit mangyaring maging mas maganda sa kanya sa ibang pagkakataon, okay. Panipi, mabuti, sagot ng iba, pinilit na sumang-ayon. Samantala, sa wakas ay naabutan ni Gerald ang nagmamaktol na mukhang matandang lalaki na muling itinayo ang kanyang kwadre sa isang liblib na lugar. Umiling, alam ng matanda na kahit na ang bagong lugar ay medyo naiwang, kahit papaano, walang magtatangka na paalisan ang isang nayo na tulad niya rito. Sumugod sa tindahan ng matanda, nginitian siya ni Gerald bago sinabi, ito lang ba ang item na nabebenta mo, Ginoo? Sa katunayan ito ay, alam mo, ayoko talagang pumunta dito ngayon. Kung pipiliin mong maniwala sa akin o hindi, talagang ang tagapag-ayos ng kaganapan ang nag-anyaya sa akin. Matapos kaming makipag-usap ng kaunti, sinabi nila sa akin na ang iron plaka ay ibebenta sa isang mataas na presyo kaya't talagang dapat akong dumalo sa kaganapan. Ngunit tingnan kung ano ang nangyari. To think na napaiwas ako bago ko pa ma-set up ang tindahan ko doon kanina. Tagumpay, mayroon ka bang sigarilyong makukuha, binata? Kung gagawin mo ito, aalis ako kapag nagkaroon ako ng usok. Kailangan kong magluto ng tanghalian para sa aking apo pa rin. Sagot ng matanda na may buntong hininga. Oo naman. Upang kumpirmahin lamang, inimbitahan ka ng tagapag-ayos ng kaganapan sa sandaling malaman nila na pagmamay-ari mo ang plaka, tama. Sabi ni Gerald habang nakatingin sa bakal na plate habang inaabot ang isang matandang sigarilyo. Ang plaka mismo ay hindi mukhang espesyal. Karamihan, maaaring sabihin ni Gerald na mayroon itong isang simpleng ngunit sinaunang aura na nakapalibot dito, hindi katulad ng isang anti-gang item. Nalaman ng tagapag-ayos ng kaganapan na pagmamay-ari ko ito sa pamamagitan ng isang palabas sa TV, sa totoo lang. Alam mo ang palabas na iyon kung saan pinag-uusapan nila ang pagbebenta ng mga antigo. Sa gayon, ako ay nasa isa sa mga yugto ng palabas na iyon dahil ang plaka na ito dito ay tiyak na nararapat na maging isang anti-gang. Ibinigay ito mula sa aking mga ninuno, alam mo. Kahit na, habang ang mga eksperto mula sa palabas na iyon ay tiyak na sumang-ayon na ang aking anti-gang hindi masama, idinagdag din nila na wala itong masyadong artistikong o archaeological na halaga. Ang lakas ng loob. Anuman, hindi nagtagal ay nakilala ako ng tagapag-ayos ng kaganapan. Sinabi nila sa akin na ang item ay maaaring ibenta sa mga dayuhan sa isang mataas na presyo, na humantong sa kanila na anyayahan ako sa kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan. Panipi, noon, sinabi sa akin ng tagapag-ayos na hanapin sila sa sandaling dumating ako sa venue ng kaganapan. Sinabi din sa akin na ibigay ang plaka sa kanila kapag nagkita kami. Hindi ko talaga naintindihan ang kahilingan sa oras na iyon, at hindi ko pa rin alam, ngunit mula nang marinig kong makakakuha ako ng maraming pera sa pamamagitan ng pagbebenta nito, una kong naabot ang umaga ngayon. Kahit na pagkatapos na gumala ng medyo, gayunpaman, hindi ko pa rin sila makita. Iyon ang dahilan kung bakit tinangka kong mag-set up ng aking sariling stall sa panloob na lugar kanina. Panipi, ano pa, ang mga negosyanteng tulad nila ay maaaring hindi masyadong mapagkakatiwalaan, alam mo, binata. Hindi mawawala ang tanong para sa isang senaryo kung saan nababayaran ako sa kalahati ng kinikita ng mga negosyante mula sa pagbebenta ng anti-gang mangyari. Sa pag-iisip na iyon, binigyan lamang ako ng higit na kadahilanan upang subukang ibenta ang plaka ng mag. Detalyado ng matanda nang matapos niya ang kanyang sigarilyo. Nang makita iyon, mabilis na inabot sa kanya ni Gerald ang isa pang sigarilyo bago maingat na buhati ng iron plate at timbangin ito. Matapos ang isang maikling sandali ng pagsasaalang-alang, isang saloobin ang dumating sa kanya. Nakangisi, pagkatapos ay lumingon si Gerald sa matanda bago sinabi, interesado akong bumili sa iyo ng iron plate, Ginoo.
Maaari mong pangalanan ang anumang presyo na gusto mo. Panipi, binata, sasabihin ko ito ngayon na ang bagay na ito ay halos walang archaeological o artistikong halaga dito. Ito ay isang simpleng iron plate na ginamit upang lokohin ang mga dayuhan. Sagot ng matandang lalaki sa isang medyo napahiya na tono, na marahil ay nakaramdam ng masamang pakiramdam pagkatapos ng paninigarilyo ng dalawa sa mga sigarilyo ni Gerald, habang mabilis niyang inaalis dito si Gerald. Ayos lang ako sa ganun. Ang bagay na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa akin, kaya huwag mag-alala. Panipi, tuldok. Sigurado ka ba talaga? Walang dahilan para magsinungaling ako. Gagamitin ko ang parehong presyo na itinakda ko para sa mga dayuhan, alam mo. Sabihin mo lang sa akin ang presyo. Mabuti, huwag sabihin na hindi kita binalaan. Ibinebenta ko ito sa $77,000. Sagot ng matanda habang namula siya ng bahagya. Ang tanging dahilan lamang na itinakda niya ang napakataas na presyo ay dahil narinig niya na ang mga dayuhan ay magbabayad ng literal para sa anumang anti-gang item. Narinig iyon, simpleng ngumiti si Gerald nang masabi bago sabihin, kalimutan ng $77,000. Bayaran kita sa iyo ng $770,000. Kapag natanggap mo ang pera, makakabuhay ka ng isang komportableng buhay. Kaya paano ito? Hindi tulad ng may magamit ka para sa plaka kung magpasya kang huwag ibenta ito, plus. Gayunpaman, hinawakan ni Gerald ang kanyang dila sa tamang oras upang mapigilan ang kanyang sarili na sabihin ang isang bagay na totoong nakakakilabot. Sa halip, itinuloy niya ang pangungusap sa kanyang isipan. Kung talagang hindi mo nais na ibigay ito, maaaring harapin mo lamang ang kapahamakan ng pagkalipol ng iyong kabuoang pamilya. Kabanata 1005, Plus. Gayon din, hawakan, binata. Seryoso ka ba dito? Sagot ng matanda, nanlaki ang mata niya sa gulat. Pasimpleng umiling si Gerald bago hiningi ang matanda ng kanyang bank account number na may ngiti sa labi. Matapos ang isang maikling tawag, ang matandang lalaki ay naiwan ng lubos na nagulat 5 minuto mamaya nang makita niya na $770,000 ang tunay na nabank sa kanyang account. Salamat, binata, sabi ng matanda habang ngumiti siya ng malapad. Ang kanyang kagalakan ay hindi sorpresa. Kung sabagay, hindi niya sana pinangarap na talagang maibebenta niya ang bakal na plate sa napakataas na halaga. Si Gerald mismo ang bumili ng item dahil kahit na ang plaka ay hindi mukhang isang espesyal, mayroong isang bagay na pambihira dito. Nagbigay ito ng isang katulad na pakiramdam kay Gerald noong una, niyang nakatingin ang kanyang mga mata sa larawan ng araw kalahating taon na ang nakalilipas. Maaaring ito ay isang pakiramdam ng gut lamang, ngunit pinili ni Gerald na maniwala dito. Sa sandaling iyon, isang pangkat ng mga tao, na binubuo ng parehong mga dayuhan at lokal na nakasuot ng marangyang damit, ay nagsimulang maglakad patungo kay Gerald at sa matanda. Nang nasa harap na sila ng duo, isa pang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na damit ang nakangiti habang sinabi niya, siguro kung papayagan mo akong tingnan ang bakal na plate sa iyong kamay, mister. Nang makita ito, ang matandang lalaki na nagbenta ng bakal na plate ay kaagad na nagsimulang takot na ang kanyang pera ay makuha mula sa kanya. Bilang isang resulta, mabilis siyang umalis sa eksena, hindi nang ahas na magtagal pa. Si Gerald, sa kabilang banda, ay simpleng iniabot ang bakal na plaka sa iba pang matanda habang sinabi niya, oo naman. Dahan-daang kinuha ito mula kay Gerald, hinawakan ng matandang lalaki na may tradisyonal na damit ang bakal na plaka sa kanyang mga kamay bago dahan-daang hinaplos ang ibabaw nito. Hindi nagtagal at biglang nagbago ng husto ang ekspresyon niya. Ano ito, G. Snyder? Tinanong ang isa sa mga dayuhan na lumitaw na pinuno ng pangkat. Bueno, para sa isa, ang bakal na plaka na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Magiging prangka ako at sasabihin kong talagang may isang banal na espiritu na pumapalibot dito. Sagot ni G. Snyder habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Sa sandaling marinig iyon ng dayuhan, agad na naangat ang kanyang kalooban nang lumingon siya kay Gerald bago sabihin, magkano ang bayad mo para rito? Magbabayad ako ng 50 beses sa presyong iyon para sa iron plate na ito. Panipi, narinig iyon, lumingon si Gerald kay G. Snyder, kaya't ito ay naka-out na ang matandang ito ay pantay kasing pananaw bilang siya.
Anuman, kahit na naitaas ng dayuhan ang presyo sa 5,000 beses na higit pa sa una niyang binayaran, hindi binibitawan ni Gerald ang plaka. Pinahahalagahan ko ang alok, ngunit hindi ko ito ibinebenta, sagot ni Gerald habang binawi ang iron plate mula kay G. Snyder. Hindi marinig ang nais niyang tugon, kumunat ang noo ng banyaga bago tumingin sa isang kabataan na nakatayo sa kanyang tabi. Ang kabataan mismo ay tumingin sa paligid ng 26 at nagsusuot ng medyo marangyang damit, tulad ng natitirang mga tao sa loob ng grupo ng dayuhan. Napansin ang kanyang pahiwatig, umiling ang kabataan at ngumiti bago sabihin, kung hindi mo namamalayan, pinangalanan ko si Zoltan Lovewell, at ako ang pangunahing tagapag-ayos ng kaganapan ngayon, Mr. Ako rin ang batang Panginoon ng pamilyang Lovewell, kaya tunay na iminumungkahi ko na ibenta mo lang ito. Isipin kung paano mo magagampanan ang isang komportableng buhay nang walang pag-aalala sa sandaling makuha mo ang pera. Panipi. Habang tinitingnan ni Gerald ang banayad ng ngiti ni Zoltan, simpleng sagot niya, muli, pinahahalagahan ko ang alok, ngunit hindi ko ito ibinebenta. Sa pamamagitan nito, bahagyang tumanggo si Gerald sa grupo bago tangkaing umalis kasama ang iron plate. Gayunpaman, bago pa siya makaalis, isang matandang may puting buhok, na nakatayo rin malapit kay Zoltan sa buong oras na ito, ay humakbang sa harapan ni Gerald, pinipigilan siyang umalis. Sa pagtingin sa kanya, nakikita ni Gerald na ang sobrang kahanga-hangang pagpapataw ng mga iris ng tao ay mukhang tatsulok. Umikot ng bahagya ang kanyang mga mata, napagtanto ni Gerald na ang taong may puting buhok ay may mga mata na katulad ng sa isang makamandag na ahas. Ito ay maliwanag kay Gerald sa puntong iyon na ang lalaking nakaharang sa kanyang lakad ay tunay na mayroong lakas sa loob. Kaya't tila ang mahabang kasaysayan na naitatag ng Lovewell sa loob ng lalawigan ng Logan ay pinapayagan silang bumuo ng isang tunay na pambihirang background. Ano ang maaaring ibig sabihin nito, G. Lovewell? Tanong ni Gerald habang lumingon siya para tignan si Zoltan. Bilang tugon, gayunpaman, simpleng lumingon si Zoltan habang papalayo ng tingin habang ang matanda, may puting buhok ay mahigpit na hinawakan ang palso ni Gerald. Habang hinihigpit niya ang kanyang hawak, malamig niyang sinabi, tulad ng nabanggit dati, handa siyang itaas ang presyo ng 50 beses ng binayaran mo. Paano ka pa hindi nasiyahan doon, Mr. Panipi? Bago pa man. Natapos ang hatol ng matanda, lumulubog na siya ng lihim na lakas patungo sa katawan ni Gerald. Talagang pinahihintulutan mo ang iyong kakayahan. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili nang may nginisyon bago kumaway ang kanyang kamay sa isang walang malasakit na pamamaraan. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng simpleng kilos na iyon, nagawang masira ni Gerald ang lakas sa loob ng matanda. Napagtanto kung ano ang nangyari, ang matandang lalaki ay nakatitig kay Gerald sa gulat habang umuurong ng ilang hakbang paatros. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko ito ibinebenta. Mangyaring huwag ipagpatuloy ang paninira sa akin, sabi ni Gerald habang siya ay naglalakad. Sigurado ka ba na ang plaka ay isang kayamanan, G. Snyder? Wala akong maramdaman mula rito. Sabi ng foreigner na nakakunot ang noo habang pinapanood si Gerald na papalayo. Pagkuha ng isang kumpas, G. Snyder pagkatapos ay sumagot, ang compass ay ang isa na humantong sa amin dito, kaya't positibo ako na ang bakal na plaka ay kung ano ang tinuturo nito. Sa katunayan, ang kumpas ay nakaturo ngayon sa direksyon kung saan napunta ang binata. Walang tanong tungkol dito, Panipi, nakita ko, kung sigurado ka, G. Snyder, kung gayon tiyak na kailangan nating makuha ang ating mga kamay sa plate na iyon kahit na ano paman. Sinabi ni Zoltan habang ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Noon niya napagtanto sa wakas na ang lalaking puti ang buhok ay may malambot na ekspresyon sa kanyang mukha. AY1006AY. Ano ang nangyayari sa iyo, Caleb? Panipi tuldok. H. Paano? Ungol ni Caleb habang nakatingin sa magkabilang kamay niya, maliwanag na natigilan pa rin. Ipaliwanag mo ang iyong sarili, Caleb. Ano ang ibig mong sabihin, Ano? Panipi, ginamit ko ang aking panloob na lakas kanina nang ako ay nakahawak sa palso ng kabataan. Gayunpaman, ang aking panloob na lakas ay tumigil lamang sa kalahati. Paano ito posible? Panipi, si Caleb ay nanatiling tahimik ng ilang sandali, lubos na naguluhan habang pinag-iisipan niya ang kakaibang pakiramdam na naranasan niya kanina.
Sigurado ka bang hindi ka lang masyadong naghahanap dito? Tanong ni Zoltan habang nakatingin sa lalaking maputi ang buhok. Dahil ang kanyang ama ang nag-anyaya sa mahiwagang Caleb, si Zoltan ay iginagalang siya ng lubos. Hindi, positibo ako na may mali sa binatang iyon. Sagot ni Caleb habang siya ay lumingon at malamig na tumingin sa direksyon kung saan umalis si Gerald ng ilang segundo kanina. Si Gerald mismo ay nakarating na sa isang ilog na hindi gaanong kalayuan. Sa sandaling natitiyak niya na siya ay nag-iisa, hinawakan niya ng mahigpit ang bakal na plaka bago ilapat dito ang kanyang lakas sa loob, na sanhi upang mabasag ang plaka. Habang ang mga piraso ng bakal ay nahulog sa lupa, ang isang mukhang sinaunang talam ay nagsisiwalat din. Tulad ng inaasahan, talagang may isang bagay na mahiwaga sa loob. Sabi ni Gerald sa sarili habang dinampot ito. Sa pagmamasid nito, ang maikling talam ay matalim at isang itim na glow ay tila nagmula-mula rito. Ano pa, maraming mga kakatwa, malaugat na mga linya ang makikita ding nakaukit sa buong ibabaw nito. Ang paghawak lamang ng mahiwagang artifact ay nagparamdam kay Gerald na ang talam ay espiritual sa likas na katangian, at sa isang paraan, naramdaman niyang bahagyang naantig ito. Para bang naiimpluwensyahan siya ng talam. Paglingon niya sa paligid niya, napansin ni Gerald ang isang malaking bato na mga 300 talampakan ang layo mula sa kinatatayuan niya. Sa isang simpleng pag-flick ng pulso niya, mabilis niyang itinapon ang talam patungo sa batong iyon. Gumagawa ng isang kakaibang tunog ng sumisipol habang pumuputok sa hangin, ang mga labi ay lumipad sa buong lugar sa sandaling sumalpok ang maikling talam sa bato. Habang ang mga piraso ng nasirang bato ay lumipad sa buong lugar, ang itim na maikling talam mismo ay agad na humirit pabalik sa mga kamay ni Gerald. Sa pagsuri sa kalagayan ng talam, nalaman ni Gerald na wala kahit isang galos dito. Natuwa, sinabi ni Gerald, talagang nakakuha ako ng isang malaking kayamanan sa oras na ito. Nang malapit na siyang umalis, gayunpaman, kumaibat ang tainga ni Gerald nang marinig niya ang mga kamakalusot na tunog na nagmumula sa paligid niya. Hindi nagtagal bago ang 8 mga numero ay nagsiwalat ng kanilang sarili habang papalabas sila ng kalapit na mga palumpong. Sa pag-ikot kay Gerald, lahat sila ay pantay na nanlamig ng tingin habang ang isang kalbo ay lumabas mula sa grupo ng mga tao at umungol, "Hoy, be asterisk starred. Ibigay ang iron plaka kung ayaw mong mamatay." Saan iyon? Tulad ng naulit-ulit ko ng maraming beses, hindi ko ito ibinebenta. Bakit mo pa ako pinipilit na ibigay ito? Kung sa bagay, ang pagiging magalang at magiliw ay dapat unahin kapag gumagawa ng kahit ano, hindi. Payo ni Gerald, gupitin mo na ang *P. Kinumpirma na ni Master Snyder na ang item ay pambihira. Hindi mo ba nakikita na sa pagmamayari lamang ng isang napakahusay na kayamanan, makikita ka bilang isang nagkasala, kahit na ikaw ay tunay na walang kasalanan. Sinubukan pa ng dayuhan na magbayad para sa plate ng mas maaga, ngunit tumanggi ka. Tagumpay, mahirap na swerte ngayon, pangot siya ng kalbo. Mas mabuti na huwag kang subukan ang anumang nakakatawa. Hindi ko nais na pumatay ng higit pang mga tao sa panahong ito. Sagot ni Gerald na alam na siya ngayon ay inilalagay sa isang mahirap na posisyon. Kahit na ilang araw lamang mula nang bumalik si Gerald sa pamumuhay ng isang normal na buhay, ang kanyang pag-uugali ay nagpapagaling sa isang pinabilis na rate. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay nabigyan siya ng pagkakataong mabuhay ng payak at walang pag-aalala na buhay na lagi niyang hinahangad. Habang alam niya na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang, itinangi niya ang katotohanan na makakaranas pa rin siya ng gayong kaligayahan. Nakalulungkot, ang tanging tugon mula sa 8 tao ay pagsabog ng tawa. Nagalit na ba siya? To think na talagang inangkin niya na ayaw niyang pumatay ng mga tao. Panipi, tao, sa aking edad, nakita ko ang maraming tao na binasa ang kanilang pantalon sa sandaling alam nila na mamamatay sila. Ang taong ito ay nasa isang bagong antas. Sa palagay ko ang pagkabigla ay dapat na napakalaki para sa kanya na masabi ang isang nakababaliw na bagay. Panipi, sa gayon, lahat kaming 8 ay maaaring nagawa ng maraming mga misyon ng sama-sama, ngunit palagay ko palaging may bago na maranasan. Habang ang 8 tao ay nagpatuloy sa pagtawa hanggang sa masakit ang kanilang panig, huminga muna si Gerald bago nagmakaawa, hindi ako nagbibiro. Mangyaring, ako ay patay na seryoso dito. Kung iiwanan mo ako maging, lahat kayo ay mabubuhay.
Hindi ba ideal yan? Panipi, hahaha. O sige, tama na ang kalokohan para sa isang araw. Patayin mo lang siya at kunin ang iron clock upang makumplito namin ang aming gawain. Sinabi ng kalbo habang sumenyas siya para sa kanyang mga kasama na umatake. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging kakilakilabot sa loob ng 1 segundo. Narinig ang utos, ang 7 iba pang mga mata ng mga kalalakihan ay naging nakamamatay na agad din silang nagsimulang maglakad papunta kay Gerald. Sa kanilang mga mata lamang, masasabi ni Gerald na ang mga taong ito ay bihasang mamamatay tao. AY1007AY. Ito ang iyong sariling kasalanan sa panliligaw sa kamatayan. Maghanda na para mapatay. Ungol ng kalbo habang ang isa sa mga tauhan niya ay agad na nagsiwalat ng isang maikling talam at itinungo sa dibdib ni Gerald. Nakatuon patungo kay Gerald, inabot ng 1 segundo ang salakay sa isang sandali upang mapagtanto na kahit na ang kanyang maikling talam ay tumama, makikita kung saan siya ay naglalayon, para sa ilang di makadyos na kadahilanan, nabigo ang talam na tumagos sa dibdib ni Gerald. Ano? Ito ang nag-iisang tugon na masasabi ng matamlay na lalaki habang galit na sumagot si Gerald, huwag mong sabihing hindi ko binalaan ang sinuman sa iyo. Pagkasabi nun ay agad na gumanti si Gerald sa pamamagitan ng paghampas sa lalaking pisngi sa lalaki. Kahit na ito ay naging isang solong sampal lamang, ang lalaki ay ipinadala na lumilipad sa hangin. Ang huling bagay na maaaring iparehistro ng lalaki ay ang kanyang ulo na nag-deform habang dumadaloy ang dugo sa kanyang mga mata. Pagdating sa isang puddle ng putik na ilang dosenang mga paa ang layo, ang tao ay kasing ganda nang nawala. Panipi tuldok. Alam niya ang martial arts. Idineklara ang kalbo, laking gulat ng mga pangyayari. Gayunpaman, agad niyang inangkop ang sarili habang kinukumpas ang malaking kamay bago sinabing, huwag kang pigilan. Tanggalin mo siya, lahat. Panipi. Ang pagsunod sa kanyang order, ang natitirang 6 na kalalakihan ay mabilis na sumugod kay Gerald. Tulad ng inaasahan. Gayunpaman, walang paraan sa impyerno na ang alinman sa kanila ay maaaring makalapit sa pakikitungo kay Gerald. Bago pa man ang alinman sa kanila ay makapagdulot ng anumang mga sugat sa kanya, mahusay na naabot ni Gerald ang mga nakamamatay na hampas sa kanilang 6. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang lahat ng 6 na tao ay nakahiga ng patay sa lupa, ang kanilang pinahihirapang ekspresyon na nagmumungkahi na sila ay namatay sa matinding sakit. Panipi tuldok. Ha! Ungol sa kalbo na lalaki sa kanyang sarili habang ang malamig na pawis ay nagsimulang tumakbo sa kanyang noo. Napagtanto niya ngayon na siya na lang ang natira, at kahit takot na takot siya, parang bato ang kanyang mga binti. Gayunpaman, ang pinakapangit ay dumating pa. Sa sandaling si Gerald, na ang mga mata ay namumula tulad ng demonyo ngayon, ay nagsimulang maglakad papunta sa kanya, ang kalbo na lalaki ay buong kinilabutan sa takot. Nakatayo ngayon sa harap ng kalbo na lalaki, sinabi ni Gerald, lahat ay maaaring natapos ng maayos kung lahat ay naging mabait sa isa't isa, hindi ba? Bakit mo ako pinilit na gawin ang lahat ng ito? Panipi, oo. Tama ka. Sumusumpa ako sa aking buhay na palagi akong magiging kabaitan mula ngayon. Ang nangyari kanina ay isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang. Panipi, pinakiusapan pa kita na umalis ka na lang, tandaan mo. Ngunit ano ang ginawa mo? Inutusan mo ang iyong mga nasasakupan na ilipat ako. Hindi ba ito masyadong malayo? Sagot ni Gerald habang kinukulit ang isang damo sa balikat ng lalaki na nanginginig. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi na ako gagawa ng ganito. Ayoko. Kahit na ang kalbo ay ipinapalagay na pakakawalan siya ni Gerald kung siya ay sapat na nakiusap, sa lalong madaling panahon nalaman niya na siya ay patay ng mali. Bago pa man natapos ang kanyang pangungusap, isang mapang-akit na hiyawan ang pumuno sa lugar habang ang lahat ng kanyang 4 na paa ay sabay na hiwalay sa kanyang katawan. Nang tuluyang natapos ang hiyawan, lumingon si Gerald sa isang puno bago umungal, itigil mo na ang pagtatago. Ipakita ang iyong sarili. Kaagad pagkatapos, maririnig ang mabagal na pagroslang ng damo habang ang isang matandang may buhok na matandang lalaki ay nagpakilala. Ito ay walang iba kundi si Caleb na ang mukha ay ngayon ay ganap na pinatuyo ng kulay. Upang isipin na nagawa mong maabot ang iyong kasalukuyang estado sa isang murang edad, ako, si Caleb Merritt, inaamin na nabigo akong kilalanin ang iyong dakilang talento kanina.
Gayunpaman, tandaan na hindi ako nasa parehong panig ng mga taong iyon mula sa mas maaga, Mr. Panipi. Si Caleb ay nagsasalita kay Gerald ng galang dahil nakita niya ang lahat na naganap mula sa sandaling binasag ni Gerald ang bakal na plaka gamit ang kanyang mga walang kamay. Habang totoo na sa una ay inagawan niya si Gerald upang makuha ang iron plaka para kay Zoltan, habang sabay na sinisiyasat ang dahilan ng dakilang lakas ni Gerald, naiwan siyang tulala sa labis na pagkamangha mula sa segundo na nakita niyang winuwasak ni Gerald ang malaking bato na may isang pagbato ng ang maikling talem. Mula sa puntong iyon, hindi na siya nagtaka kung paano napahinto ni Gerald ang daloy ng kanyang lakas sa loob ng napakadali. Bilang ito ay naka-out, Gerald ay nagsanay ng higit pa kaysa sa naisip niya. Iyon din ang sandali nang magsimula siyang magtago sa likod ng puno, bagaman wala itong kinalaman sa patuloy na paghabol kay Gerald at higit pa sa takot matapos masaksihan ang tunay na lakas ni Gerald. Ang kanyang takot at respeto kay Gerald ay lumago lamang nang malaman na napansin na ng kabataan ang kanyang presensya noong una. Narito ka rin ba para sa Iron Plague? Malamig na tanong ni Gerald. Hindi ako nangangahas na magsinungaling sa iyo, kaya inaamin ko na iyon talaga ang intensyon ko sa simula, Mr. Gayunpaman, hindi ko na nais na gawin ito pagkatapos masaksihan ang iyong lakas. Panipi, Kabanata 1008. Matapos sabihin iyon, ang lalaking tumingin sa paligid ng 70 taon ay talagang yumuko sa harapan ni Gerald. Kahit na pagkatapos niyang masaksihan ang lahat ng iyon, wala talagang misteryo kung bakit niya ito ginawa. Si Gerald mismo ay maaaring tansyahin na ang lakas ngayon ni Caleb ay katulad ng kanyang sariling kalahating taon. Maaari rin niyang sabihin na nakamit na ni Caleb ang kanyang lakas sa loob. Habang malinaw na mahina pa siya kaysa kay Gerald, na may mga kakayahan ngayon ni Caleb, ang matandang lalaki ay masasabing isa sa mga kampyon. Sa ganoon, unti-unting bumalik sa normal ang pagkagusto ng dugo sa mga mata ni Gerald. Ang kanyang nagbigay na kilos ay dahan-dahang nabawasan din, na pinapayagan si Caleb na sa wakas ay magtagal ng isang mahabang buntong hininga. Masasabi ko na gumugol ka ng maraming taon ng pagsasanay upang makamit ang iyong lakas sa loob. Hindi ito madali, kaya't hindi kita papatayin. Basta babalaan mo ang iba na huwag na akong subukan ulit. Sabi ni Gerald habang ganap na bumalik sa normal ang ugali niya. Salamat sa pag-save mo ng buhay ko, at oo, susundin ko talaga ang utos mo, Mr. Gayunpaman, may isang bagay na hindi ko pa masyadong maintindihan, sagot ni Caleb na may isang spark ng parehong kaguluhan at pag-asa sa kanyang mga mata. Ipagpatuloy mo. Kita mo, pagkatapos na italaga ang aking buong buhay sa martial arts, sa wakas nagawa kong maging isa sa mga kampyon mga 7 taon na ang nakakaraan. Kahit na, umaasa pa rin ako na may isang araw na naisulat ang aking pangalan sa Weston Honor Roll upang makagawa ng isang pangalan para sa sinaunang martial arts ng aking pamilya. Gayunpaman, tulad ng inaasahan, napakahirap na makapasok sa Honor Roll. Nais kong malaman kung ano ang iyong ranggo sa Honor Roll. Panipi, ang Weston Honor Roll. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa isang bagay, sagot ni Gerald sa halip na mahinahon. Kaya, hanggat ang isa ay isang kampyon, natural na ay dadagdag ang kanilang pangalan sa Weston Honor Roll. Ito ay isang uri ng listahan ng pagraranggo na kinokontrol ng 4 na pangunahing mga lihim na lipunan sa Weston. Gayunpaman, kahit na maliwanag na nagsanay ka ng napakaraming bagay, nakita kong kakaiba na hindi mo namamalayan ang Honor Roll. Maaaring hindi ka kabilang sa alinman sa 4 na pangunahing mga lipunan. Tanong ni Caleb, nagtataka. Mayroong 4 na pangunahing mga lihim na lipunan. Sa katunayan, mayroon. Ang mga pamilyang namumuno sa mga lihim na lipunan ay ang mga Yol-Aton, ang mga Naplok, ang mga Model, at ang Fergusons. At narito ko naisip na ikaw ay dalubhasa mula sa isa sa 4 na pangunahing lihim na lipunan. Panipi, narinig ko lang ang tungkol sa mga Model. Sagot ni Gerald habang medyo nakataas ang kilay. Mula sa alam ni Gerald, ang mga lihim na lipunan ay totoong mahiwaga, tulad ng iminungkahi ng kanilang pamagat. Bihira silang makipag-ugnay sa mga ordinaryong tao dahil sa isang pangkalahatang kasunduan na ang kanilang mga linya ng dugo ay naiiba mula sa karaniwang tao. Bilang isang resulta, sila ay ganap na tumingin mababa sa karaniwang tao. Bagaman hindi sila halos lumitaw bago ang iba,
ang mga lihim na lipunan ay umiiral sa buong mundo at binubuo ng mga miyembro mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Nagkaroon din sila ng mga kasaysayan na sumasaklaw sa higit sa 1,000 taon. Ang pagpapakilala ni Gerald sa pamilya Moldel ay pinayagan siyang maunawaan kung magkano ang maaaring hawakan ng lakas ng mga lihim na lipunan. Nakikita ko, anuman, ang lahat ng mga tao sa honor roll ay napakalakas, at ang mga mula sa 4 na pangunahing mga lihim na lipunan ay sumikop sa halos 8% ng mga miyembro sa listahang iyon. Personal akong nagmula sa pamilyang Merritt, at kahit na nais kong magpatuloy sa paggawa ng isang pangalan para sa sinaunang martial arts ng aking pamilya, nahihiya akong aminin na hindi ito ganoon kadali sa akala ko. Nakalulungkot, walang ibang mga umiiral na kampyon sa loob ng pamilyang Merritt, upang makipagkompetensya para sa isang posisyon sa loob ng honor roll. Alinman mula ng ang aking mga ninuno hanggang sa aking henerasyon ay pumanaw na, sagot ni Caleb na may isang mapangiti na ngiti. Nakita ko, tungkol sa 4 na pangunahing mga lipunan, gaano kalakas ang pinakamakapangyarihang tao? Tanong ni Gerald. Hindi ako masyadong sigurado tungkol doon. Gayunpaman, ayon sa mga alingaw-ngaw, mayroong magagaling na master sa 4 na pangunahing mga lipunan na namamahala sa kani-kanilang pamilya. Tulad ng sinabi ko, ang narinig ko ay simpleng bulong. Bulungan dahil kahit na ang mga mula sa 4 na pangunahing mga lihim na lipunan ay hindi maaaring makilala ang pagiging tunay ng pag-angkin na iyon. Panipi, ngayong alam mo na ang nalalaman tungkol sa Weston Honor Roll, nagtataka ako kung naruroon na ang pangalan mo. Kung naghuhusga mula sa iyong lakas, madali kang nasa loob ng nangungunang 50 tao sa Honor Roll. Magalang na sinabi ni Caleb habang maingat niyang nakuha ang isang lumang scroll na itinago sa ilalim ng kanyang manggas. Binubuksan ito para makita ni Gerald, tila ang nangungunang 200 tao lamang ang naitala ang kanilang mga pangalan. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Weston Honor Roll bago mo sinabi sa akin ang tungkol dito. Walang pagkakataon na ang aking pangalan ay naruroon. Tulad ng pag-skim ni Gerald sa scroll, itinuro niya kung saan ang unang lugar bago magtanong. Hawakan mo, bakit blanko ang unang lugar? Tila ba may isang tao na sadyang tinanggal ang pangalan? Panipi, well, sabihin na lang natin na ang tao sa una ay napaka-misteryoso. Batay sa sinabi sa akin ng aking ama, ang taong binigyan ng unang pwesto ay malapit ng hindi mapig, kahit na mula sa isang murang edad. Sa sandaling siya ay mas matanda, nakipag-usap pa siya sa maraming mga dalubhasa mula sa 4 na pangunahing mga lihim na lipunan sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa huli, wala sa kanila ang maaaring makalapit sa kanya. Panipi, habang maraming nagtangka upang siyasatin ang kanyang background, palaging nabigo ang kanilang mga pagtatangka dahil walang makahanap kung saan naroon ang tao. Tulad ng sinabi ng aking ama noon, hanggat ang taong iyon ay nanatiling buhay, walang sinumang masasabing mas malakas kaysa sa kanya. Tila ang lahat ay nag-isip din ng gayon, kaya't naging tradisyon para sa unang lugar na laging manatiling blanco, paliwanag ni Caleb na malinaw na labis na interesado sa mga bagay na patungkol sa honor roll. Pinahahalagahan ko ang paliwanag, sagot ni Gerald na may tangu. Pinag-uusapan kung saan, dahil nailigtas mo ang aking buhay at halos tanghali na, nagtataka ako kung magkakaroon ako ng kalayaan na gamutin ka sa isang engranding kapistahan, iminungkahi ni Caleb na maliwanag na nagsisikap na kaibiganin si Gerald. Dahil lubos na alam ni Caleb, naramdaman ni Gerald na makakalap siya ng karagdagang impormasyon sa ilang mga bagay kung papayagan niya ang matandang lalaki na magpagamot sa kanya sa tanghalian. Bilang isang resulta, tumango lamang siya bago sinabi, "Sure. Tatawagan ko lang muna ang kaibigan ko para i-update siya sa sitwasyon." Bigyan mo ako sandali. Panipi, Kabanata 1009. Tinawag ni Gerald si Misty ng isang tawag upang kanselahin ang kanilang plano sa tanghalian. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng karagdagang impormasyon mula sa Caleb ay tiyak na kanyang prioridad. Well, sasama ba siya? Kinakabahan na tanong ni Lydia sa oras na ibaba ni Misty ang tawag. Marahil ay ayaw niyang sumali sa amin dahil sa sobrang pagkatakot mo sa kanya, sagot ni Misty na may isang medyo nabigong tono. Masarap pakinggan iyan. Gayunpaman, ngayon na wala na sa daan, sinabi ni Jamie na magla-lunch kami sa Logan Grand Hotel. Sa ganoong paraan, sabay kaming makakatingin sa paligid ng pinakamagandang hotel sa Logan Province.
Tuwang-tuwa ni Lydia nang bumalik si Misty ng isang mapait na tango. Gayunpaman, pagdating, pinahinto sila kaagad ng isang waiter na nakatayo sa tabi ng pasukan. Paumanhin, ngunit may nag-book ng buong Logan Grand Hotel ngayon. Natatakot kaming pumili ka ng isa pang restaurant upang makapag-lunch. Muli, ang aming taos-puso na humihingi ng paumanhin, sabi ng mayordoma. Narinig iyon, si Lydia, na kanina pa sabik na kumain doon, ay agad na nabigo. Dahil sa kanyang kaba kanina, naghanda pa siyang mag-snap ng mga litrato ng loob ng hotel sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Upang isipin na magtatapos sila sa pagbabawal na pumasok. Para may mag-book ng buong hotel, ilan ang dumadalo. Palibas sa isang maluwang na hotel, siguradong may mauupong mga upuan, di ba? Tanong ni Lydia. Gayunpaman, bilang tugon, umiling lang ang waiter. Nang makita iyon, napabuntong hininga siya bago itinapak ang kanyang paa sa galit habang sinabi niya, gaano kainis. Pumunta lang tayo sa ibang lugar. Tanghal-iyan ay tanghal-iyan kahit saan natin ito kainin, payo ni Misty. Sumasang-ayon, ang pangkat ay nagsimulang umalis sa lugar. Gayunpaman, si Lydia mismo ay patuloy na lumingon upang tumingin sa hotel, hindi nais na tanggapin lamang na may nag-book sa buong lugar. Makalipas ang ilang sandali, maraming mga mamahaling kotse ang makikita na huminto sa pasukan ng hotel. Napadilat ang kanyang mga mata, agad na nakilala ni Lydia ang lahat ng mayaman at prestihiyosong tao mula sa Logan Province habang papalabas ng mga kotse. Tinitiyak na walang mga kurot sa kanilang mga demanda, ang pangkat ng mga prestihiyosong tao ay tila naghihintay para sa isang tao. Hoy! Tignan mo dyan, hindi ba iyan si G. Xander Lovewell, ang pangulo ng pamilya Lovewell? Nagtatakang bulong ni Lydia. Kasunod sa direksyon ng tingin ni Lydia, hindi nagtagal ay tumanggaw si Misty bago sumagot, sa totoo lang siya. Kaya't si Chairman Lovewell ang nag-book ng buong hotel, na nagpapaliwanag ng lahat. Gayunpaman, hindi kailanman nag-host si Chairman Lovewell ng gayong mga pagdiriwang bago sa pagtatapos ng nakaraang mga kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan. Nangangahulugan ito na may posibilidad na ang isang napakahalagang panauhing darating. Panipi, isang napakahalagang panauhin, sasabihin mo. Sinabi ni Lydia habang siya at ang iba pang mga miyembro ng kanilang grupo ay nagtataka na naghintay kasama upang makita kung sino ang kilalang panauhin. Hindi nila kailangang maghintay ng matagal para mabuksan ang pintuan ng kotse na nakaparada sa gitna. Lumabas ang isang matandang lalaki bago magalang na anyayahan ang tila isang kabataan palabas ng kotse. Mismong si Chairman Lovewell ay gumawa ng isang hakbang pasulong at magalang na nakipagkamay sa kabataan. Gayunpaman, si Lydia, ngayon ay sobrang natulala sa sinabi niya. Hindi ba, si Gerald? Natagpuan ni Misty ang sarili na nakatikip sa kanyang bibig sa pagkabigla nang sumagot siya, oo siya. Sinabi niya sa akin na siya ay abala kaya't hindi siya nakakapagtanghalian sa amin. To think that it was because he was going over to Logan Grand Hotel. Panipi, sino ang may pakialam doon? Tingnan mo, bakit ginagalang siya ng galang ni Chairman Lovewell at ng iba pa? Hindi ba siya talo lang? Tinanong ni Lydia, pakiramdam na parang flabbergasted bilang siya ay napahiya. Kung sa bagay, marami siyang nagustuhan sa kanya. Upang isipin na talagang mayroon siyang napakalakas na koneksyon. Para sa isang sandali, naisip pa niya kung ang lahat ng ito ay isang guni-guni lamang. Nakalulungkot, ang pag-iisip ay tumagal lamang ng isang maikling sandali habang ang katotohanan ay hinayla siya pabalik sa lupa. Ngayong alam niyang napaka-impluwensyado niya, kinagat ni Lydia ang ibabang labi habang pinagsisisihan ang pagtrato sa kanya ng ganoon kaagad. Oo naman, ang kanyang kasuotan ay tiyak na mababa pa rin sa pamantayan niya, ngunit ang pagtingin sa kanya ngayon, medyo gwapo siya, lalo na't nakatayo siya kasama ang lahat ng mayamang negosyanteng iyon. Si Gerald mismo ay pumasok na ngayon sa engranding hotel kasama sina Xander at Caleb, naganap na hindi moari ang katotohanang si Misty at ang kanyang pangkat ng mga kaibigan ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka ilang segundo lang kanina. Naisip niyang magkakaroon lamang siya ng simpleng kapistahan kasama si Caleb. To think na naimbitahan din si Xander. Sigurado ka bang tunay na ang taong ito ay nagtataglay ng malaking lakas? Kahit gaano ko siya tignan, normal lang siyang kabataan. Bulong ni Xander kay Caleb matapos itong hilahin sa likurang sandali. At bakit naman ako magsisinungaling sa iyo, Xander?
Mangyaring maging maingat na huwag magmura kay G. Crawford. Ang kanyang lakas ay higit sa aming wildest imahinasyon. Naiintindihan mo ba? Sagot ni Caleb. Sa gayon, kung siya ay tunay na kasing lakas ng inaangkin mo, kung gayon marahil ang mga Lovewell ay sa wakas ay malulutas ang ating kasalukuyang krisis ng payapa. Kung mangyari iyan, pagkatapos ay alamin na bibigyan ka ng aming pamilya ng pinakamataas na respeto para sa natitirang buhay namin. Panipi, manalo ka. Kung nais mong dumaan sa napakaraming problema lamang upang bigyan ako ng respeto, kung gayon mas mabuti kang humingi ng tulong kay G. Crawford, dapat bang handa siyang tumayo sa tabi natin, kung gayon ang lahat ng ating mga problema ay titigil? Panipi, sa nasabing iyon, kapwa sila sumali ulit kay Gerald bago pumasok pa sa hotel. Taliwas sa isang simpleng tanghalian, isang pagdiriwang ay na-host at pagkatapos ng isang simpleng palitan ng kasiyahan, lahat ay uminom ng 3 bilog na alak. Kabanata 10:10. Maya-maya, tinapik ni Caleb ang kanyang baso ng alak, na pinapahiwatig si Xander na kausapin si Gerald. Gayunpaman, medyo nag-aatubili si Xander na gawin ito. Kung sabagay, gaano man niya tiningnan si Gerald, ang kabataan ay mukhang isang regular na tao pa rin. Alam na kailangan niyang humingi ng tulong sa isang ordinaryong tao ay tiyak na nagdulot ng makatarungang halaga ng pagkabalisa kay Xander. Habang pinag-iisipan niya kung paano magpatuloy, isang malakas na tunog ang narinig habang ang isang nasa edad na lalaki, na nakaupo sa tabi ni Xander, ay hinampas sa mesa ang kanyang baso ng alak. Sinabi ng lalaki pagkatapos, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang motibo sa kapistahan ngayon, Tagapangulo Lovewell. Sino ang eksaktong sinusubukan mong aliwin? Panipi. Malinaw na ang tanong ng nasa katanghaliang lalaki ay hindi direktang tumutukoy kay Gerald na nakaupo sa pwesto ng karangalan sa buong panahong ito. Habang nenas na ang tao sa katotohanang iyon, ang inis niya ay nauwi sa pagdoble dahil alam niyang sinusubukan din ni Xander na aliwin si Gerald. Manalo ka. Ang pagdiriwang ngayon ay gaganapin dahil matagumpay naming naimbitahan si G. Crawford. Sagot ni Caleb na may mahinang ngiti. Patawarin ang aking pananaw. Ngunit kahit sa mahabang panahon ng pamumuhay, hindi ko pa naririnig ang isang Miss Crawford dati. Tagumpay. Nauunawaan na lahat sa atin na naruroon ngayon ay sumang-ayon na magbigay ng tulong sa mga Lovewell sa kanilang laban. Mayroon ka na namin, Master Merritt, ang dalubhasa sa mga eksperto. Tulad ng kung hindi ito sapat, ako, si Theo Zabinska, ay bahagi rin ito. Dahil doon, hindi ko talaga maintindihan kung bakit inimbitahan ng mga Lovewell ang kabataan dito. Kinutya ni Theo, nakikiusap ako sa iyo na huwag kang maging mapangahas, Theo. Sinimangutan si Caleb na ngayon ay bahagyang kinakabahan, alam na narinig ni Gerald ang lahat ng iyon. Habang walang sinabi si Xander, maliwanag na medyo sumang-ayon din siya sa pahayag ni Theo. Matapos marinig ang lahat ng iyon, si Gerald mismo ay nakatingin ngayon kay Caleb. Tulad ng inaasahan, wala talagang bagay tulad ng isang libreng tanghalian. Napansin ito, binabalang ni Caleb ang kanyang ulo sa isang paumanhin bago sinabi, kaya, ganito ang sitwasyon, mister. Kita nyo, nakilala ko si Xander ilang taon na ang nakakalipas, at noon, pinangako ko sa kanya na bigyan ng kamay ang Lovewells kung sakaling nasa panganib sila. Sa katunayan, ang tanging dahilan na narito ako ngayon ay dahil nais kong tuparin ang pangakong iyon. Nakalulungkot na aminin kong ang mga kaaway ay napakalakas para sa akin. Natatakot ako na sa kasalukuyang kapangyarihan natin, hindi tayo makakatayo sa isang pagkakataon sa pakikipaglaban. Sa tuwirang paglalagay, nais mo bang tulungan kami? Panipi. Matapos marinig ang direktang kahilingan ni Caleb, simpleng sagot ni Gerald na may isang malamig na tono, humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ko nais na makialam sa iyong hidwaan. Narinig iyon, napasimangot si Xander habang ibinababa ang kanyang baso ng alak. Si Theo, sa kabilang banda, ay nagsabi, habang sinasabi mong ayaw mong makialam, ang totoo ay hindi ka lang sapat na matapang upang matulungan kami, tama. Halika, ipakita sa amin kung anong mga trick at kasanayan ang mayroon ka ng iyong manggas. Mabuti pa, ipaglaban mo ako ngayon upang makita din ni Chairman Lovewell kung ano ang aktwal na mga kasanayan na mayroon ka rin. Panipi, hindi rin interesado sa isang away, diretsyong tugon ni Gerald. Noon, tumawid na ang mga paa ni Xander.
Upang isipin na isinasaalang-alang niya ang katotohanan na si Gerald ay maaaring maging isang malakas na eksperto ng mas maaga. Alam mo, sa palagay ko walang katuturan para sa akin na ipagpatuloy ang pagkain dito, Master Moret. Aalis na ako ngayon. Salamat sa pagtrato mo sa akin para sa tanghalian, sabi ni Gerald habang panandalian niyang iniskan ang silid bago ngumiti kay Caleb. Humawak ka muna saglit, mister. Sagot ni Caleb habang nakahawak kaagad kay Gerald na nakababa lang sa pwesto. Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi sinabi sa iyo tungkol sa lahat ng ito ng una. Upang maipahayag ng maayos ang aking paghingi ng tawad, inutusan ko ang isang tao na maghanda ng isang bagay na kailangan mo. Dahil nabanggit mo ng mas maaga na dumating ka sa lahat ng dako dito upang maghanap para sa banal na sorrow. Panipi, bago magpatuloy sa kanyang pangungusap, pumalakpak si Caleb sa kanyang mga kamay, na nagpapahiwatig ng isang sakop na pumasok sa silid na may isang kamay na mapa. Dito, ang mapa ng mga landas sa Everdare Forest. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga tao ay bihirang makaya na makalusot sa kagubatan na ito. Gayunpaman, ang mga ninuno ng pamilya, Merit ay dating nagsanay sa kagubatang iyon. Upang mapagan ang kanilang pagsasanay, gumawa sila ng mapa ng lugar. Kahit na hindi ito makakatulong ng malaki, naniniwala ako na maaari pa rin itong magamit sa iyong paghahanap para sa banal na sorrow. Tanggapin mo ba ito, mister? Panipi tuldok. Caleb, hindi ba yun ang mapa na hinahanap ng iyong pamilya? Bagaman ang taong malapad ang mata ni Xander ay nagtangka na magtanong ng isang bagay, itinaas lang ni Caleb ang isang kamay, ginambala siya. Malinaw na ayaw ni Caleb na ipagpatuloy ni Xander ang pagtatanong. Dahil dito, lumingon ulit si Caleb kay Gerald bago ulitin, mangyaring tanggapin ito, mister. Dahil inaalok sa kanya ang mapa, simpleng lumakad si Gerald upang kunin ito. Pagkatapos ng lahat, hindi niya tatanggihan ang isang item na makakapagligtas sa kanya ng kalahati ng problema sa sandaling talagang dumaan siya sa kagubatan. Bago pa niya makuha ang kanyang mga kamay dito, gayunpaman, agad na sumigaw si Theo, ibigay mo sa akin iyon. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay, mula sa kanyang kinauupuan, at inagaw ang mapa mula sa sakop bago lumingon upang tumingin kay Gerald at sinabing, kaya, gusto mo ang mapang ito, hindi ba, G. Crawford? Akin na ito ngayon. Kung nais mo ito, ibalik mo ito sa akin. Panipi, pinapanood habang nagtatawanan si Theo, pasimpleng kinawain siya ni Gerald bago bumalik sa pwesto niya. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Theo. Hindi nagbigay ng tugon, simpleng ginamit ni Gerald ang kanyang tinidor upang basta-basta na ianggat ang isang dahon ng gulay sa kanyang plato. Hawak ang dahon, tiningnan ito saglit ni Gerald bago mabilis na dinulas ang palso. Bilang isang resulta, ang dahon ng gulay ay direktang lumipad patungo sa matibay na mukhang kahoy na pintuan ng pribadong silid. At ipinadala ang buong pinto na gumuho sa sandaling maabot ito ng dahon. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento, maraming salamat sa pakikinig, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.